After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints. Picture ng text messages. Picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsehal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila ma-pinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Re-respetuhin natin. Pero Mr. President,
Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay people's initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this privileged speech, Mr. President? Pagkatapos nating i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado at ng pinuno ng Kamara de Representantes, na tayo po'y nagsunog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap, na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions, kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. 5 sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership, Mr. President. Ngayon, Mr. President, where do we go from here? Kailangan pa ba nating ispilingin yan, Mr. President? Kailangan pa bang i-memorize yan kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President? Sa pagpapasa nitong joint resolution na ito? That's my question, Mr. President. Mr. President, may I also ask the gentleman from Davao and Bohol, where do we go from here, Mr. President? May mga COMELEC officials na po sa ilang parte ng ating bansa, whether district or regional, na tumatanggap nitong mga peking pirma na pinagsamantalahan, pirma na nagoyo yung pumirma, Mr. President. Where do we go from here, Mr. President? Ano bang accountability, Ginoong Pangulo, ng ating mga opisyales ng COMELEC para tignan ito? Kasi meron po isang nagsasabi sa isang artikulo na ang tanging mandato lamang ng COMELEC ay tumanggap ng pirma. Hindi na po nila iniimbestigahan ito. Meron naman nagsasabing pwedeng mag-imbestiga. Ngunit sa aking pagkakaalam, Mr. President, matagal-tagal na rin po tayo dito sa mundo ng lehislatura, Mr. President. As I mentioned, I was a term member of the House, and this is my second term here in the Senate. Hindi naman po ganun talaga makapag-imbestiga ang COMELEC sa mga ganitong gawain, Mr. President. So, encourage my distinguished colleague, Senator Bato, to look into this specific law, if there is any, Mr. President, to not just ministerially accept all these signatures, despite the fact that they are very much aware of what is happening. In fact, Mr. President, just today, I made an announcement that because just like our dear colleague, hindi ko humasikmura ito, Mr. President. Hindi ko humasikmura talaga. Ako'y mag-retire na after my term here in the Senate, Mr. President. And hindi ko lang humasikmura itong ginagawang paglapastangan sa payak na karapatan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pagpapalit ng ating konstitusyon. If there's one word to describe what's happening right now, Mr. President, nakakasalukasok. Nakakasalukasok itong ginagawang ito, Mr. President. Mr. President, this is bigger than us, bigger than you and me, bigger than all of us, bigger than this institution. When you talk about the Constitution of the Republic of the Philippines. Mr. President, perhaps we can do something about it. Kung alam natin na may problema, at gaya ng nabanggit ko, Mr. President, ako mismo ay willing na spearhead yung pong pagbawi ng pirma ng ating mga kababayan. Kaya sa mga nanonood po sa atin, live streaming sa Facebook o kung saan man, inaanyayahan ko po kayo, gaya ng binanggit kanina ni Senator Bato, magsumbong po kayo. Aalalayan po namin kayo
All you need to do is magkaroon ho kayo ng affidavit. Gagawa ho namin kayo ng form. Punta lang ho kayo sa inyong lokal na COMELEC office sa inyong lugar. At sabihin ang nangyari at binabawi ninyo ang inyong pirma. Kasi ho ako, sa aking experience, Mr. President, doon ho sa aming lalawigan, lalo na sa aming distrito, nakakalungkot po yung nangyari sa aming distrito. Wala ho akong nakausap ni isa. Ako'y gagalangin ko ho, Mr. President, Senator Bato de la Rosa, gagalangin ko po yung aking kababayan na magsabi sa akin, gusto ko itong pagpapalit ng ating konstitusyon, o gusto kong revisahin, gusto kong tignan. Gusto kong i-review. Gusto kong magkaroon ng unicameral form of government. Gusto kong buwagin ang Senado. Gagalangin ko po Actually, gagalangin ko po. Wala ho akong problema doon. Pero sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap ni isa na naiintindihan yung kanyang pinirmahan. Ni isa na nagsabing pinapirma siya at in-explain kung ano nga ba itong People's Initiative na voting jointly ang Kamara at Senado. Na ang Speaker o ang Senate President, hindi and Mr. President, Speaker or Senate President may call to convene a Constituent Assembly. Wala ho akong narinig na gano'n. Ulitin ko po, Mr. President, gagalangin ko kung yun ay bukal sa loob ng aking kababayan. Sino man po sila, nasaan man po sila. Pero ulitin ko po, sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap. Well, Mr. President, the mere fact na ito'y ginawa nila while we are on break, nasa Christmas vacation tayo, nagkakaroon sila ng blitzkrieg attack. Mr. President, how do you qualify that kind of situation? Naka-break tayo, bigla na lang, lumabas ito ngayon, at wala na. We're caught off guard. Are you saying there's bad faith, Mr. President? Well, I presume there is bad faith. Dahil pwede namang sabihin sa atin, prangkahin tayo, na gusto namin ito. Kung meron silang respeto sa atin, pwede naman lang sabihin na gusto namin ito, introduce namin ito, sa ayaw nyo sa gusto, we will go for it. Pero huwag naman yung patalikod, Mr. President, na mabulaga na lang tayo habang tayo nasa vacation. Ganun na lang. What about the result of our caucus, Mr. President? Tayo ho'y nag-caucus, if you recall, Mr. President, para pag-usapan itong joint resolution na supposed to be ay ating tatalakayin ngayong mga panahon na ito, ngayong araw na ito, Mr. President. What do you think would happen to this, Mr. President, after knowing na parang may bad faith, Mr. President? Well, Mr. President, hanggang ngayon, ako po'y tuliro. Anong gagawin natin? So I leave it up to the leadership of the Senate at pag-usapan po natin yan para magkakaroon tayo ng united stand on this particular issue. I leave it up to I am a good soldier. I will follow our Senate President. Thank you, Mr. President. Diyan po nagwawakas ang aking maikling interpellation sa ating kasama dito sa Senado. Muli, taus-puso akong nagpapasalamat at sumasaludo sa ating kasama sa Senado, Senator Bato de la Rosa, na hindi natatakot banggitin ang katotohanan sapagkat ngayong araw na ito ginugunita natin ang Malolos Congress. At ang nakakatuwa po, Ginoong Pangulo, sa mga delegado ng Malolos Congress, mayroon po silang isang salita. Matatayuan natin ang paninindigan ng ating mga framers ng Malolos Congress. At gaya ng ating kasamahan dito sa Senado, Senator Bato de la Rosa, nais kong ilagay sa talaan ng bulwagang ito na hindi po tayo papasindak, na hindi po tayo titiklop sa anumang uri ng atake, hindi lamang sa institusyong ito, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi atake sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat, Majority Floor Leader. Hangang-hanga din po ako sa ating mahal na kaibigan, kababayan, taga Mindanao, Senator Bato de la Rosa. Is slowly becoming a statesman of the Senate. And
He's no longer looking at local politics or petty issues. He's now taking up the challenges of our institution. And I salute him for that. Maraming salamat, sir. Mr. President, Senator Robin Hood Padilla is also seeking the floor. I move that he be recognized. Ang ating kapatid, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati ni Senator Bato de la Rosa. Ganun din po ang iminungkahi at ibinato ng ating pinunong mayorya patungkol po sa People's Initiative. Bilang ako po ay chairman ng Committee ng Amendments and Revision, nais ko pong ipaalam sa inyo, Ginoong Pangulo, na ako po mismo ay may sarili ding People's Initiative. Yan po ay aking isinusulong at nais ko pong ipaalam sa lahat na wala pong sa konstitusyon natin, Article 70, napakaliwanag, na meron po talagang tatlong moda. At yan ng Constitutional Assembly, CONCON, at People's Initiative. Ang nais ko lamang pong linawin, mahal na Ginoong Pangulo, na wala pong masama sa People's Initiative. Wala. Yan po ay kasama sa konstitusyon at yan po ay pinalalakas. Katulad po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, ito po ay esensya ng ating demokrasya. Ang nagkakaroon lamang po ng hindi naaayon sa saligang batas na umiiral sa atin ngayon ng 1987 Constitution, malinaw po doon sa Article 6 din ang legislative body, ang paghihiwalay ng Senado at ng House of Representatives. Ang magkahiwalay na kapangyarihan, lalong-lalo na sa tinatawag nating voting powers. Nagkaroon lamang po tayo ng pagkakataon na maging suliranin yung voting sapagkat doon sa Article 17 hindi malinaw na naisulat. Pero doon sa Article 6, Section 21, kung hindi po ako nagkakamali, in time of war, malinaw po doon na ang Senado at ang House ay meron silang magkasamang pagpupulong at sila ay boboto separately. Napakalinaw po nun. Hindi lang po natin maintindihan kung bakit nagkaroon ng People's Initiative na ipinipilit ang voting jointly. Ang pag-uusapan natin ay saligang batas. Ito po ay talagang kailangan po natin pag-usapan ng mahaba, kasama po ang malaking kapulungan, ang House. Hindi po ito para po sa akin pong ibinigay niyong komite, pinag-aralan ko po ito, ang ating konstitusyon. Ito pong voting jointly ay lumalabag sa artikulo ng legislative body sapagkat meron pong paghihiwalay ng kapangyarihan. At diyan pong kapangyarihan na yung voting, kasama po yan. At malinaw malinaw sa ating konstitusyon. Kaya mahal na Ginoong Pangulo, hayaan niyo po akong makapagpasalamat sa bumubuo ng ating Senado at inyo pong ipinaglalaban yung ating kapangyarihan na magkaroon ng voting separately. Sapagkat ito po ang sinasabi ng 1987 Constitution. At ang People's Initiative po ay ang pwede lang po natin gawin lamang ay amendment. Hindi po tayo pwedeng mag-revision ng konstitusyon na gagamitin ang People's Initiative. Sapagkat piecemeal lang ang pwede natin gawin. Amendment lang, hindi po revision. Kaya po sana maging malinaw po ito sa ating taong bayan
na ang ating pong winawaksi dito ngayon sa ating bulwagan ng Senado ay yung sinasabing pagtatanggal ng kapangyarihan sa Senado. Yun po ay talagang parang isinawalang bahala na natin ang saligang batas. Kailangan po tindigan natin ang saligang batas sapagkat tayo po ay nanumpa sa harap ng saligang batas. At yun lamang po, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado.